Magandang buhay! Ako si Ginang Shini S. Valerio, ang inyong guro sa Filipino sa Piling Larang Academic. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa reflektibong sanaysay. Ano ang reflektibong sanaysay? Ito ay isang akdang sulati na nangangailangan ng sariling opinyon o hinula tungkol sa paksa. Isang masining na pagsulat na may kaugnayan sa pansariling pananaw at damdamin ng isang partikular na pangyayari. Ayon kay Cory Morgan, guro mula sa West Virginia University at University of Akron, ang reflektibong sanaysay ay nagpapakita ng personal na paglago ng isang tao mula sa isang karanasan o pangyayari. Ibinabahagi ng sumulat ang kanyang mga natutunan at kung paano ito gamitin sa buhay, sa hinaharap, o kaya naman ay kung paano paunlarin ang mga kahinaan hikil sa isang tiyak na aspeto ng buhay. Dahil ito ay kadalasang nakabatay sa personal na karanasan, malayang makapipili ng paksa o pangyayaring bibigyang pansin sa pagsulat ang manunulat. Ito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng isang reflektibong sanaysay. Una, bumuo ng isang tiyak na paksa na iikutan ng nilalaman ng reflektibong sanaysay. Ikalawa, gumamit ng unang panauhan ng panghalip tulad ng ako, ko, at aking, sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng personal na karanasan. Mahalagang magtataglay ito ng patunay o patotoo batay sa iyong mga naobserbahan o katotohanang nabasa tungkol sa paksa nang sa gayon ay higit na mabisa at epektibo ang pagkakasulat nito. Formal na salita ang gamitin sa pagsulat nito dahil kabilang ito sa akademikong sulatin. Ikalima, gumamit ng tekstong naglalahad o expository sa pagsulat nito. Gawin itong malinaw at madaling maunawaan sa pagpapaliwanag ng mga ideya o kaisipan upang maipabatid ang mensahe ng mga mambabasa. Ika-anim, sundin ang mga bahagi sa pagsulat ng sanaysay. Una ay ang introduksyon, ikalawa ay ang katawan, at ang panghuli ay ang konklusyon. Ikapito at ang panghuli, gawing organisado at lohikal ang pagkakasulat ng mga talata. Ang reflektibong sanaysay ay dapat na nagtataglay ng panimula, bahagi, at wakas o konklusyon. Ating talakayin ng simula. Sa pagsulat ng simula, maaaring mag-umpisa sa pagsagot ng mga tanong na ano, paano at bakit. Matapos masagot ang mga tanong na ito, lagumin ang inyong mga sagot sa loob ng isang pangungusap. Siguraduhin ito ay makakapukaw ng atensyon ng mambabasa. Maaaring gumamit ng iba't ibang paraan sa pagsulat ng mahusay. Gumamit ng kilalang pahayag mula sa isang tao o quotation, tanong, anekdota, karanasan at iba pa. Para sa katawan ng reflektibong sanaysay, sa pagsulat nito, ito ay naglalaman ng mga mahalagang katotohanan o objetibong datos batay sa iyong naobserbahan o naranasan upang higit na magpatibay ang kaisipang iyong ipaliliwanag at paggamit ng mga mapagkakatiwalaang sanggunian bilang karagdagang datos na magpapaliwanag sa paksa. Ang panghuling bahagi ng reflektibong sanaysay ang konklusyon. Sa pagsulat nito, naglalaman ito ng huling batid ukol sa paksa. Lagumin ito sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano mo magagamit ng iyong mga natutunan sa buhay sa hinaharap. Bilang pagwawakas, maaaring magbigay ng hamon sa mga mambabasa na sila man ay magnilay sa kanilang buhay hinggil sa iyong natutunan o kaya naman ay mag-iwan ng tanong na maaari nilang pag-isipan.
Para sa unang gawain, paano nakatutulong ang refleksyong sanaysay sa iyong damdamin matapos magbahagi ng sariling karanasan? Para sa ikalawang gawain, umisip at pumili ng isang napapanahong issue. Sumulat ng isang reflektibong sanaysay tungkol dito sa napiling paksa. Siguraduhin na ito ay nagtatagday ng simula, katawan at wakas o konklusyon. Para sa rubrics ng refleksyong sanaysay, 10 puntos para sa nilalaman at 10 puntos para sa kaayusan sa kabuuan ng 20 puntos. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!